Ngayong araw na ito, may natanggap akong notice from law office na kung saan ay kasama sa mga isasampang kaso raw sa akin dahil doon sa hindi ako nagbayad ng utang ngayong araw na ito, eh kakasuhan ako ng Article 308 intentional theft. So, liwanagin natin sa video ito kung ano yung Article 308 intentional theft mga kadyani. Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media accounts sa Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like na rin po kung nakatulong sa inyo at nabigyan kayo ng magandang paliwanag ideya kung paano nyo haharapin yung problemang OLA at share nyo na rin para sa ibang mga OLA victims na nakakaranas ng mga ganitong klase ng mga messages, text messages, emails, at kung paano nyo haharapin yan. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, pakita ko sa inyo mga kadyani, ito. Notice from law office. Your account has been transferred to us for Article 315 swindling estafa. Number 2, abandonment of account under Order 337 of CPC. Number 3, breach of contract. Number 4, small money claim, civil case. Number 5, Article 308 intentional theft. In line to this, expect that you will not get hired to all companies. We will call the CMAP or the Credit Management Association of the Philippines and CIC to block you to all lending. Thank you. And then, sabihin ko sa inyo, impacto ka. Law office, maniwala ako sa iyo, bot-bot ka talaga. Bot-bot talaga kayo, sa totoo lang, no? Yung mga pinagsasabi yung mga ganitong klase ng mga tawag doon, ng mga pinagsasabi nyo na ganyan, no? Intentional theft, okay. Ano ba yung intentional theft sa Article 308? Medyo tagalogin ko na lang ha. Ano ba yung ibig sabihin intentional? 'Di ba? Talagang tinangka at ano ba yung theft? Pag nanakaw, 'di ba? Talagang tinangkang magnakaw. Talagang kinuha, inintention ko. Kumbaga parang ninais ko, kinuha ko, ninakaw ko nang walang paalam. Kaya nga theft eh. Ibig sabihin, pag nanakaw, walang pagpapaalam yon. Wala ako sinabi na, hoy, mangungutang ako sa iyo ha. Ganon. Tapos hindi ko babalik. Magkaibang salita yun. Kasi kunwari ako, snatcher, kinuha ko yung cellphone mo habang tumatakbo yung jeep. Di ba? Yun ang pagnanakaw. Alam ba nung biktima na nanakawin ko yung cellphone niya? Di ba? Hindi. Pagnanakaw. Pero kung alam ng company na sinasabi nitong law office na ito, na ako daw ay isang nagnanakaw, in-intention ko raw nakawin yung pera ng kanilang kliyente ng law office na ito, okay? Abogado ba talaga to? Law office ba talaga to? Sa totoo lang, ang Article 308 intentional theft, ito lilinawin ko, of the revised penal code defines theft as the act of taking someone else's personal property with the intent to gain without the use of violation, intimidation, or force upon things, and without the owner's consent. Eventually, it's stealing without the use of force. Oh, tama. Meron akong nakuha. Pero galing doon sa OLA, sa lending company. Ibibigay ba sa akin yan nang wala rin silang permiso? Linawin natin. Di ba? Itong mga OLA na ito na ginagamit yung mga law office para sa pananakot. Tandaan nyo ha, lahat na pinapasa nila sa inyo mga text messages, email messages, lahat yung katarantaduhan, kasinungalingan at pawang walang katotohanan. Sa yung serbisyo lamang. Serbisyo totoo lang. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Okay. Ibig sabihin nun mga kadyani, no? Nagsisinungaling, yun nagme-message na yan. Either agent o mga tao nila sa OLA. Okay? Ngayon kung medyo mahina loob nyo, kakabahan kayo. Kasi hindi nyo naiintindihan yun eh. Yung ganun klase ng mga intentional. Kasi sa mga Pilipino, karamihan sa atin, hindi natin alam yung mga basic about sa batas. Pero dahil ako medyo may ideya ako dahil sa mga nare-research ko, sa mga sinasabi sa akin ng mga abogado na napuntahan na natin, doon sa pinakauna, PNP Camp Crame, yan sa mga nagpapaiwalag natin sa PAOK, sa mga yan, mga kausap natin mga investigador, and i-explain ng maayos kung ano ba talaga yung mga yan. At ginagamit din natin si Google para mas maintindihan natin yung basic about these laws na pinapakita nila, na sinasabi nila na
pananakot sa inyo. Ngayon, yung intentional theft na sinasabi nila, lilinawin ko. Kung ako may intention na kawin yan, kaya ko kayo babayaran. Wala akong planong bayaran. Total, sinasabihin niyo magnanakaw ako, di ba? Pero bakit binabayaran ko pa rin after a month? At before that month, di ba? Linawin natin itong ginagawa ng mga OLA na ito. Kadalasan ngayon, ang ginagawa nila is auto-disburse na hindi pinapalam sa iyo kung magkano yung makukuha mo. Basta magpapadala ng halagang 500 hanggang 600, sagad na yon. Tapos babayaran mo after a week ng 1,000 mahigit. Yun ba ang sinasabing pagnanakaw? Samantalang sila nagpapadala ng pera papunta sa iyong e-wallet o kung saan man i-disburse yung pera na nilagay mo habang nag-a-apply ka ng loan dito sa mga abusadong OLA. Okay? Maliwanag at malinaw? Yan ang problema. Tapos sasabihin nyo, pupunta kayo sa mga abogado. Kaya nga hindi kayo nagpapala ng small claims eh. Katarantaduhan din yung mga small claims ninyo eh. Kasi kung talagang legal kayo, dadaan kayo sa tamang proseso ng paniningil. Diba? Kahapon pa ako nakaka-receive ng mga sinabi niya bayaran, eh ganyan ang due date ko. So ngayon ko binayaran. May ebidensya ako. Ayoko muna i-disclose tong OLA na ito ha. Kasi may hinihintay ako resulta do sa PAOK. May hinihintay kami resulta about sa mga complaint. Kaya ayoko muna ma-disclose ng mga OLA ngayon. Pasensya na. Sa susunod ng mga linggo, alam ko sa inyo kung nung OLA tong nangaharas sa akin na ni-review ko. Okay? And then, eto pa. Paano kayo nagkaroon ng legal department kung kayo mismo hindi nyo alam kung ano yung legal na pamamaraan ng pagpapautang? Hindi, diba? Dapat dinidisclose nyo muna sa kliyente nyo na, ma'am, sir, ito po yung account na inapprove namin, pero dahil may processing fee po kami, makukuha nyo na lamang po is 500. Sinong loloko ang kukuha ng utang ng 500 at babayaran ko sa loob ng 6 na araw 1,000 mahigit? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Walang loko-loko na kukuha ng bato at ipakpok niya sa kanyang ulo. Diba? Tapos babawasan niyo pa ng paglalaki-lakang processing fee. Tapos pag binilang halos mahigit sa 1,000. Hindi na nga 50% minsan yung nakikita ko, 60% na nga eh. Ang laki na nga ng binawasan niyo. Hindi na nga, dosin, maliit na halaga yung naibigay niyo sa tao na problema pa sumunod na linggo. Dahil kukulitin niyo after 5 days pa lang. Diba? Tapos sasabihin niyo intentional theft. Kayo yung nakakaalam kung magkano ipapadala nyo. Kayo yung nakakaalam kung ano ipapadala ninyo. Diba? Paano naging pagnanakaw? Yung pagpapautang. Diba? Dapat sa totoo lang, ito ang mga OLA agent, talagang very unprofessional. Parang mga tambay sa kanto na kinuha lang tapos pinaupo doon sa computer nila at ipo-forward lang yung mga messages na naka-script doon sa mga numbers o sa mga emails na haharasin nila. Di ba? Ganoon naman talaga. Ilang beses ba nagkaroon ng raid na pinakita na andun lahat ng script na ipo-forward nila sa mga biktima, sa mga nagkautang ng pera sa kanila, di ba? Lending company kayo, hindi kayo tawag doon, hindi kayo yung tawag ko diyan ng investment eh. Lending eh. Pautang kayo, hindi mo ka-investment na may nilabas kayo, kailangan maibalik eh. Di ba? Mga networking, ganyan, no? May ilalabas, kailangan may ilabas kami pera papunta sa inyo. Pautang kayo eh. Dapat alam niyo yung regulasyon ng pagpapautang. O pag nagpautang, declare mo, disclose mo yung pera niya. Tatanggapin pa niya o hindi, kung sang-ayon ba siya o hindi. Di ba? Tapos alamin niyo muna kung may trabaho o wala. Kasi ito sinubukan kong ito, nilagay ko walang trabaho, pinadalhan ako 500 eh. Oh, sino ba naman loko-lokong lending company magpapautang sa walang trabaho? Ito lang. Ewan ko rito. Di ko alam kung may pinag-aralan. No? Common sense na lang. So sana sa mga tao na wala victim, maging kampante muna kayo. Iwasan nyo muna magbasa ng mga ganyan kung hindi nyo naiintindihan yung mga pinagsasabi nila. So payo ko sa inyo, mag-opsi muna kayo kung hindi nyo kaya. Huwag nyo basahin lahat ng email. Iwasan nyo muna ma-stress. Unahin nyo muna yung sarili nyo, yung pamilya ninyo. Yan ang focus nyo. Hindi yung mga bagay na makakagulo sa isipan ninyo. Patuloy ang buhay. Magising, kasama ang pamilya. Ituloy ang buhay, walang mangyayari masama sa inyo, pangako sa inyo yan. Talagang wala naman ako nababalitaan kung ano-ano. Huwag kayo na naniniwala sa mga kung ano yung mga pinagkakalat dyan ng mga may ginawa o something like that. At please, kung nakatulong sa inyo, pakisubscribe na lang po ang aking mga channel, pakipollow na po aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.